Mga kapatid, sumainyong lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang mabuting balita ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24, talata 3 hanggang 14. Nasa bundok ng mga Olibo si Jesus. Samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, 'Ako ang Mesiyas,' at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Sa mga panahong iyon, kapuputan kayo ng lahat dahil sa akin, at isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami. Ang kasama ay lalaganap, anupat man lalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. Mga kapatid, muli ito po ang salita ni Jesucristo na nagbibigay buhay sa ating lahat. Muli taos-pusong pasasalamat na naman po sa ating pong may kapal sa patuloy na pagkakalob niya sa atin ng mga pagkakataon upang mapagsaluhan natin ang mga salitang makalangit o mga makalangit na pagkain na siyang kinakailangan natin. Tunay nga po na napakabuti niya sa ating lahat. Sa Ebanghelyong ito, hindi na po natin maikakaila ang mga nagaganap sa kasalukuyang panahon. Sa panimula po, lalo na po sa panahon natin ngayon, kung idadako natin ang ating pansin sa tinutukoy ni Jesus tungkol sa mga darating na magpapanggap na sila ang Mesiyas, ay hindi na po maikakaila. Hindi na po natin kinakailangan pangalanan pa o banggitin kung sino yung mga nagsasabi na sila ang Mesiyas at naririto ng Mesiyas. At bukod pa ron, hindi na rin po maikakaila sa ating lahat ang mga digmaan na nagaganap sa kasalukuyan. Nababahala po tayo at hindi natin maikakaila yan. Digmaan, kabi-kabila, walang katapusang alitan, patayan, na alam po natin hindi nakalulugod sa Panginoon Diyos. At maging sa mga kalamidad, maliwanag po ang sinasabi niya rito. Maging sa kalamidad, at gutom, lindol, at hindi lamang po yan, kagaya ng binanggit niya sa atin, sa taggutom. At makikibaka ang bansa sa kapwa bansa, tunay nga po na nangyayari na. Kaya hindi na po tayo dapat pang lumayo. Bagkus sa mga sandaling ito ay muli na naman po nating susuriin ang ating mga sarili. Kung ano ba talaga ang nararapat nating gawin sa hiram na buhay na ating taglay na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Dapat din po nating isapuso't isipan ang sinasabi ni Jesucristo sa atin dito. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa.
Bilang tao, aminin man po natin o hindi, nakakaramdam po tayo ng panlalamig. Minsan tinatanong natin ang ating pong may kapal, bakit? Bakit? Subalit kung tunay nga, natatalima tayo at susunod sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, sasagutin po niya tayo at tutugunin ang ating mga dalangin. Kaya mga kapatid, tunay nga po na sa mga sandaling ito ay muli na naman siyang nangungusap sa ating lahat. Muli na naman niyang pinasusuri ang ating mga sarili. Binibigyan niya tayong patuloy ng pananampalataya at pananalig na matibay sa kabila ng mga pagsubok at pabago-bagong panahon. Ulitin po natin para sa kapakanan po nating lahat. Binigay niya na po sa atin lahat ang mga palatandaan na magaganap. Maliwanag po ang sinasabi niya. At tayo na rin po mismo sa ating mga sarili ang magsasabi kung ito ba'y nagaganap na o naririto na o nangyayari na. Digmaan, kalamidad, pagkabahabahagi, panlalamig natin sa ating pananampalataya, pagkapuot sa bawat isa. Tunay nga po na tayo na po mismo ang sasagot. Tayo na po mga kapatid. At sa bilang panghuli po sa binabanggit sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, napakaganda pong pagnilayan. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Nangungusap po siya sa ating lahat. Kumakatok sa ating pintuan. Tulad ng sabi niya. At kung atin siyang pagbubuksan, ay kasalo natin siya sa ating hapagkainan. Kung atin pong pagbubuksan, kumakatok siya. Kagaya ng sinasabi niya sa atin, kumakatok ako sa pintuan. At kung pagbubuksan ako ni numan, ako'y papasok at makakasalo niya sa kanyang hapagkainan. Personal pong nangungusap sa atin si Jesucristo, mga kapatid, sa mga sandaling ito. At sa bawat sandali. Nasa atin na po, mga kapatid. Nasa atin na po kung tatanggapin natin ang lubusan si Jesucristo at napapanahon na tunay nga na dapat at nararapat lamang na tanggapin natin na siya. Dahil wala na tayong iba pang dapat pang gawin kundi ang tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin. At sa bandang huli, at ipangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. Mga kapatid, nakikita na po natin, laganap na po ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa loob man ng tahanan, sa labas, sa bawat simbahan. Tunay nga po, ang palatandaang ibinigay niya. At ang bilang panghuli na ibinigay niya sa atin ay ipalalaganap ang mabuting balita sa buong sanlibutan at sa kadarating ang wakas. Tayo na po, mga mahal kong kapatid, na magsabi, nagaganap na po at nangyayari na. Kaya ito na po ang mga sandali, mga mahal kong kapatid, upang lubusan tayo magbalik loob sa ating pong may kapal na pinagmulan ng hiram nating buhay at tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas at pangunahan tayo sa bawat akbangin natin sa sanlibutan ito. Muli, mga kapatid, si Brother Joseph po, samot dalangin sa pong may kapal. Alam kong kaisa ko kayo. Sumainyo at sumating lahat ang kanyang patnubay. Amen.